Are you blessed? Kinatag po ba tayo? Alam niyo po, ang pagsamba, hindi lang po yun yung pakikinig ng mensahe. Isa yon. Pero simula pa lang, pagpasok mo sa church na yan, dapat na-feel mo na the presence of God. At kagabi pa lang, sumasamba ka na. Hindi po tayo by the program. We worship God because of not the program that we made. We worship God because for who He is. Amen? Kaya nga, totoo po yan eh. Ang Diyos po kahit kailan hindi po nagpabaya sa kanyang mga anak. Ang Diyos po ay tapat at ang Diyos po ay mananatiling tapat at mapagmahal sa atin. Amen? Samahan niyo po akong manalangin. Let us pray. Lord, minsan pa kami po ay humihingi ng patnubay mo sa pag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin aming Ama ang patuloy na katalinuhan na nanggagaling sa inyo. Speak to us, Lord. We are here ready to listen. We are here to worship you. We are excited, Lord God, sa iyo pong pangungusap sa aming mga buhay. Excited po kami kung ano man po yung ituturo nyo. Excited po kami kung ano po yung nais mong baunin namin paglabas po namin mamaya ng church na ito. Manguna po kayo, Banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. So as we continue to study about living a life with no regrets, bakit ba, Pastor, binalikan mo yung living a life with no regrets? Kasi po, naniniwala po tayo that we are now in the last time or in the last days. Tama? Noon pa yan, bata ka pa lang, naku, malapit nang dumating si Lord. The Lord Jesus Christ is coming. But the question is, are you ready for the coming of God? Diba? Hanggang ngayon, nagsawa na yung mga tao, hindi na naniniwala, hindi naman totoo yan. Kapatid, maabutan mo ang pagdating ng Panginoon sa buhay mo, sigurado ako, pupunta tayo sa Lord. Tama? Lahat tayo pupunta kay Lord. Kung ang inaasam mo ay rapture, kami pong mag-asawa, ang desire po namin, hindi kami mamatay, gusto namin rapture. Ang problema, hindi naman natin hawak ang buhay natin. Di ba? Pwedeng unahan natin yung rapture. So, as we study about living a life with no regrets, this morning, ang topic po natin, pressing on towards a life with no regrets. So what else do we need to remember about Paul's life regarding a life with no regrets? Ngayong umaga, patuloy nating aaralin, patuloy nating pagninilay-nilayan, ano ba yung naging buhay ni Pablo nung siya po ay nandito sa mundo. Philippians chapter 3, verse 12. Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Now, ano po ba yung meaning ng pressing on? What do you mean by pressing on? Namamlansya ka lang ba niyan? Di ba? When you say pressing on, it means to continue moving forward in a forceful or steady way. To continue to do something, especially in a determined way. Wow! Hindi ka lang gustong mag-pursue, kundi something special na kung saan you are determined to do that. That is what you call pressing on. So, sa topic po nating pressing on towards a life with no regrets, ano pa nga ba ang dapat nating malaman sa buhay po ni Pablo? At nandoon yung pagsusumikap niya na marating yung buhay na walang pagsisisi. Can you imagine the life of Paul? Wala tayo sa kalahati niya. Pero sabi niya, di ba, yung pong sa Philippians, not that I have already obtained all of this, but I press on. So, when we ask Paul, what is your secret? No, ano yung sikreto mo? Pag tinatawag nating pressing on towards a life with no regrets. This time, pag-aralan po natin ang buhay niya. Number 1, let's study the impact, the influence of Christ in Paul's life. Yung naging impluensya, yung naging impact ng Panginoong Jesus sa buhay ni Apostol Pablo. Ulitin natin, Philippians 3 verse 12. Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Notice the word Christ Jesus took hold
of me. What is the meaning of that? When you say, hold of me, it gains complete control or influence over a person or thing. Alam ni Pablo, yung sinabi niyang, Christ Jesus took hold of me, naunawaan niya na pag sinabi mong hold of me, it means a complete control or influence over a person or a thing. Ang sabi ni Pablo, hindi ko sinasabi na narating ko na yung goal ko, pero nagsusumikap ako na maabot yon. Di ba pagka wala ka ng goal sa buhay, parang wala ka ng ganang mabuhay. Tama ba yan? Sino sa inyo ang wala ng goal sa buhay? Kapatid, mahirap yan. Di ba? Hindi ka na ganadong gumising, hindi ka na ganadong kumain because you have no goal in life. Ano ang sikreto ni Pablo para marating yon? Nakapokus po siya sa goal. At dahil nakapokus talaga siya doon, yung goal ni Pablo na papunta kay Jesus, na-adapt ng energy niya. Kaya siya napakasipag sa gawain ng Panginoon. Walang kapaguran. Di ba? Nakita nyo, I don't know kung nabasa nyo na ang buhay po ni Apostol Pablo. Walang kapaguran. Grabe, mamaya i-describe ko yung ibig sabihin ng walang kapaguran. And because of his goal is clear, clear yung goal ni Pablo, he will reach the finish line of his life because Jesus is there waiting for him. Dahil po malinaw sa kanya yung goal niya, marating niya yung finish line ng buhay niya, nakikita niya doon sa Jesus na nag-aantay sa kanya. Kayo ba kapatid? Nakikita niyo ba si Jesus na nag-aantay sa finish line ng buhay niyo? Kasi kung nakikita niyo, ba't kayo natatakot mamatay? Bakit kayo natatakot magkaroon ng finish line? Baka iba nakikita niyo, delikado yan. Tama ba? Wala pong Kristiyano dapat na natatakot na nakikita niya sa hulihan ng buhay niya na si Jesus ay nag-aantay sa kanya. Are you excited to see Jesus? Amen? Are you excited tonight to see Jesus? Gusto niyo na? No? Wag muna, Pastor. Kaya naman kahit anong distraction, walang pwedeng pumigil, walang pwedeng magpahinto, at walang pwedeng humadlang kay Pablo. Whatever distractions Paul was encountering in his life, he will never stop because his goal is to become like Christ. Dahil ang goal niya maging katulad ni Kristo, makikita natin sa buhay ni Pablo, napakalaking impact, napakalaking impluwensya ni Jesus sa buhay niya. That's why naging matagumpay siya sa buhay. Maraming nagsasabi, si Paul yan, Pastor, hindi naman ako yan eh. Yes! Paul is Paul, you is you. But remember, we have only one God. Kung ano yung nagawa ni Lord sa buhay ni Paul, kaya niya rin gawin sa buhay mo. Amen? The question is, how about you? How does the Lord Jesus impact your life? Binabalik natin yan sa sarili natin. Wow! Bilib ako kay Apostol Pablo, napakalaking impact ang nagawa ng buhay ni Jesus sa kanya. But how about you? Gaano kalaki yung naging impluwensya sa iyo ng Panginoon? Di ba tandaan po natin kapatid, John 15:5, anong sabi ng Panginoon? Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. I am the true vine, you are the branches. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Pag hindi ka connected sa Panginoon, you can do nothing. In other words, unless you are connected to Christ, your life will become meaningless. Sabi siguro ng iba, Pastor, hindi naman ako yan eh. Di ba? Alam ko na yan, Pastor. Alam ko na yung tinatapik mo na walang magagawa pagka wala si Kristo. Napapanaginipan ko na nga yan eh. Pero kapatid, paunawa ko lang, sabi ni Jesus, siya yung puno. At tayo ang mga sanga. Sabi ng iba, ano puno? Siya ang bunga. Pero bakit pagtitingin ka sa buhay ng maraming Kristiyano, iba bunga. Pero hindi ikaw yon. Sabi mo, hindi ikaw yon. Sabi mo, lakasan mo,
Hindi ikaw yon. Ako yun. Di ba no? Di ba ang mga sanga naiimpluwensyahan ng puno? Kaya nagkakaroon ng bunga kasi may puno. Sabi nga, if the tree is mango, the fruit is apple. Walang ganon. Nasa Guinness Book of Record, wala pa yata ako nakita. Puno ng mangga, nagbunga, apple. Iba yon, kapatid. Pag meron nun, sabi ko nga, pati sa Bible study, pag meron nun, dalhin nyo sa ating church, mapapakinabangan natin yan. Magiging milyonaryo ang church natin kasi pupunta dito yung mga taga-Guinness Book of Record. Kapatid, si Jesus ang puno. Dapat ang nakikita sa atin bilang sanga, yung bunga ni Jesus. Totoo. Walang judgmental dito sa church. But ngayong umaga, judge yourself. Talaga bang ang bunga mo ay kay Jesus? Talaga ba ang puno mo si Jesus? As you look at yourself, look at your fruits. Kamusta bunga, kapatid? As believers in Christ, our life should reflect His character. Tama? Kasi si Kristo yung puno mo at ikaw yung magiging bunga, tingnan mo buhay mo. Anong klaseng bunga ako? Kaya ang buhay Kristiyano na hindi ganun kalakas ang impact, ang influence ni Jesus, kahit anong pagsisikap ang gawin niyan, at the end ng kanyang buhay, ang dami niyang regrets. Ang dami niyang pagsisisi. But look at Paul, the model, the example of living a life with no regrets. Why? Kasi Paul was focused on his life's goal. Nakapokus siya. Kapatid, saan ang focus mo ngayon? Saan? Where is your focus? Bigyan kita ng halimbawa. Kunyari, ikaw ay driver. May sasakyan ka. Pauwi ka na sa pamilya mo. At ang pamilya mo ay isang masayang bahay, masayang tahanan, mga mababait na anak, napakagandang asawa, at napakalaking bahay. At alam mo, sa tuwing umuwi ka, habang dala-dala mo yung sasakyan mo, may nag-iintay sa iyong pamilya. Then suddenly, nagkaroon ka ng kasabayan sa kalye na pasaway at siga. Naghahamon ng away. Ginagalit ka, ginitgit ka. Tanong, papatulan mo? Depende. Depende pa. Pero kapag ka malinaw sa iyo yung goal mo, ano goal mo? Makauwi sa pamilya mo. Makauwi sa masaya mong tahanan. Nag-aantay sa iyo ang mga anak mo. Kasama na aso. Kasi ngayon, pati aso, pamilya na. Di ba, no? Pati ang aso ngayon, tawag anak. Di ba? Kasama na lahat yan. Yun ang goal mo. To go back home. Papatulan mo yung pasaway na yun? Talaga? Makikipagbasag ulo ka? Dahil tinitingnan mo ngayon yung pakikipag-away mo doon, hindi na nakita yung focus mo na makauwi ka para sa masayang pamilya. Really? What is your focus? Example pa. If you're going to church to get married, wow! Sino ngayon ang ikakasal ngayong taon na ito? Diba? If you're going to church to get married, you are very excited. At long last, I will marry my true love, my one and only. Wow! You're excited to go to church. Then suddenly, on your way to the church, something happened. You met a reckless driver, and that reckless driver looking for a trouble. Are you going to fight him? Are you going to the church to get married, and then suddenly, someone looking for a fight? If you really focus and smart, you will not fight to that reckless driver. Why? Because you are getting married, you are excited, finally I will marry him or her. We will create a happy family. Wow. If you realize that, you will ignore that person. You will focus on what? On your wedding. Diba? We will build a household of faith.
Di ba pag focus ka, walang makakapag-distract sa'yo. Same in life. If you are focused, you will say to yourself, I am living for the glory of God. I am living to reach a life with no regrets. Nothing can stop me. Nothing can distract me because I have a goal. Amen? Ang gandang pakinggan. Ang sarap pag-usapan. Pero sa totoo lang, paglabas mo mamaya ng church, ano na kaya ang focus mo? Mamaya lang, may mag-aaway na eh. Pastor, wag mo sabihin yan. Hindi, propeta lang ako. Ang saya-saya nyo nag-church family, mamaya meron na kayong arguments, disagreement, which is normal. Okay? Pero ang point ko, pag hindi malinaw ang focus mo, kapatid, madali tayong maagaw ng kaaway. Ano kaya kung magkaroon tayo ng rules dito sa church? Gusto niyo ng rules? Ang sino man na dumalo ng church na walang absent for 6 months, may prize reward. 500,000. Wala absent ha? 500,000 reward if you have no absent in the church. May bagyo. Signal number 5. Absent ka? Signal number 5 ka lang. 500,000 ang goal ko. Di ba? Kahit may away pa kayong mag-asawa, sasabihin mo sa asawa mo, get behind me, Satan. Di ba? Kahit pa may strike, kahit pa may humarang sa'yo, kahit pa sirain ang mood mo, a-attend ka ng church. Bakit? May goal ka eh. Tama? Just for 500,000. Sasabihin ng iba, hindi naman kasi totoo yan, pastor eh. Maybe, hindi totoo. Pero ang point ko po, walang makakahadlam kasi nakapokus ka, may goal ka kasi. Nagkaroon ka ng energy, ng reason para huwag magpa-distract kasi you have a goal eh. Sa buhay, bakit ka bumibigay? Bakit tayo bumibigay? Maybe the goal is not clear. Pero yung goal mo clear, you will never be distracted. You will go on in spite of. Yes, the reality, manghihina ka eh. Minsan, hihinto ka ng konti, pero hindi ka susuko. Tama ba yan? Eh di lalo sa Diyos, bukod sa mga nabanggit ko, higit sa lahat, may impact, may influence sa iyo ang Panginoon. At dahil dyan, doon pa lang, sa simula pa lang, masasabi mo sa pagtatapos ng buhay mo, a life with no regrets. Because you are focused. Agree? Or not agree? Number 2. Let's study the character of Paul towards pressing on. Under that, letter A, Paul, what is your secret? Forgetting his past. Philippians chapter 3, verse 13. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do. What is that? Forgetting what is behind. Paul, what is your secret? Forgetting what is behind. Pag kilala mo po si Pablo, alam mo siguro yung sinasabi kong nililimot niya na yung nakaraan niya. Who is Paul? Of course, we studied the life of Paul. He is a martyr, a persecutor of all Christians. He always opposed the teaching of Jesus. But thank God and praise God, when he personally encountered Jesus, his life was never be the same again. Same as you. Di ba? I'll tell you, iba ang buhay ni Paul, pero kinalimutan niya na yon. Gaano ba kahalaga yung mga nakaraan natin na hindi maganda, dapat kinakalimutan na? Kasi habang nandyan pa yan, habang alipin ka pa din ng nakaraan mo, ibig sabihin yan, hindi ka pa din nakakalaya, hindi ka pa rin malayang-malaya. Galatians chapter 4, verse 7, so, you are no longer what? A slave, but God's child. You are not a slave anymore. You are God's child. And since you are His child,
God has made you also an heir. Tagapagmana. Pinalaya na tayo, pero marami pa rin sa atin, ayaw pa din nating palayain ang mga sarili natin. Yung guilt, yun ang mahirap na kalaban, ha? Tama ba? Agree? Sabi ni Lord, you are free indeed. But sabi mo, hindi Lord, grabe yung guilt ko. At minsan nakakatulong, pati yung ibang Kristiyano. Pero wala yan dito sa loob. Di ba? Ayaw mo nang palayain ng sarili mo. Minsan nakakalaya ka na ng konti, pero maraming Kristiyano, ayaw ka pa rin palayain sa dati mong nakaraan. Kung ikaw ay nakamove on na, si Lord ay nakamove on na, pero yung ibang mga tao na nakapaligid sa iyo, lagi pa rin nilang binabalikan yung nakaraan mo. Lagi niya isinusumbat, sino ka ba? Dati ka rin namang di ba? Minsan ganon. O ikaw naman nakikinig ka, nawawalan ka ngayon ng confidence. Kapatid, pag-aralan niyong mabuti ito, bakit napakahalaga na malinaw sa iyo na pinatawad ka na ng Diyos at minahal ka niya kahit ano pa yung kalalagayan mo noon? You know why? Why it is very important? Look at Paul. Ang tapang niyang mangaral. Ang tapang. Kasi bukod sa matapang, karakter ni Paul matapang. Grabe ang pangangaral niya. Sabi niya, kayong mga matitigas ang ulo, kayong mga pasaway sa Diyos. Galit na galit si Paul sa kasalanan. At kung hindi pa siya nakalaya sa kanyang nakaraan, pwede siyang questionin Sino ka ba? Pumapatay ka nga ng Kristiyano nun Tapos ngayon, mangangaral ka para kay Kristo. Ang kapal naman ng mukha mo. Tama? Pero si Paul hindi. Laya na ako doon. Pinagdusahan ko na yon. Pero tinanggap ako ni Lord in spite of that. Look at Peter. Kilala niyo si Peter? Ano siya? Old or New Testament? Si Peter. Parang new. Parang hindi pa kayo sigurado no? Kaya umating kayo Sunday school para maging sigurado tayo kung yung mga binabanggit na Bible character ay nasa new or old. O baka wala. Di ba? Attend kayo Sunday school 9:30, dito na kayo. Kapatid, si Peter, ilang beses niyang itinatwa ang Panginoon? 3 times. Hindi lang si Peter, mga disciples. Nung hinuli na ang Panginoon, meron bang mga disciples na sumama sa Panginoon? Nagtakbuhan nga Basahin niyo ang Bible. Nagtakbuhan, they are afraid. Si Jesus, binigay niya buhay niya sa mga disciples, tinuruan niya. Ibinigay ang oras, panahon. Tapos nung hinuli siya, tinakbuhan siya, iniwan ng mga disciples. And yet, Jesus was very loving to His disciples, including Peter. Kung babasahin niyo the ending of the disciples, wow, great ending. Kasi nung muling nabuhay ang Panginoon, that disciples, uses by God mightily. Hindi na naging takot ang mga disciples. Lahat sila namatay na naglilingkod sa Panginoon. Si Peter, alam niyo ang kinamatay ni Peter? Ipinako siya sa krus. Pabaliktad. May mga binalatan ng buhay. Merong pinugutan ng ulo like si Paul. Can you imagine? Kasi binigyan sila ng second chance ni Lord. Hindi sinabi ni Lord, nagkamali ka. Ikaw, Peter, you denied me 3 times. How can I use you? How can I say that you are faithful to me? You denied me 3 times, Peter. But no. Si Lord, binigyan siya ng maraming chances ng Panginoon. Kaya siya naging great. Akala kasi ng maraming tao, being great, wala kang pagkakamali. Akala nila, wow, ang galing-galing. Oo nga, magaling siya, pero hindi mo alam, ngayon mo lang nakikita, pero yung nakaraan niyan, ang dami niyang palpak, ang dami niyang mga pagkukulang, ang dami niyang kasalanan, at hanggang ngayon naman. Pero kaya yan naging great kasi natuto sa pagkakamali.
Kaya nga tayo, wala tayong karapatan na husgahan pag nagkamali ang tao. Hayaan mo ang Diyos ang humusga sa kanya, pero ang mahalaga, ako, like me, as a pastor, nakikita ko sa member, hindi yung pagkakamali, hindi yung fall down mo. Yes, tutulungan kita. Ididil kita sa pagkakamali mo. Pero tutulungan kita uling makaangat, bumangon dyan. Amen? Si Paul, tinilikuran niya at nilimot yung nakaraan niya. Kaya nga anong sabi niya, 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang ano? Bagong nilalang. If anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Parang na rin sinasabi ni Paul, hindi na ako ang nakikita, si Kristo na ang nakikita sa buhay ko. Si Kristo na ang pinapangaral ko. Totoo na ito sa buhay ko. Amen. Agree. Romans chapter 6, verse 6. Ang sabi po ni Paul, we know that our old life was put to death on the cross with Christ. This happened, past tense, so that our sinful selves would have no power over us. Then, we would not be what? Slaves to sin. Verse 7, anyone who has died is made free from sin's control. Basahin natin sa Tagalog. Ang sabi doon, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus. Sabihin mo nga sa sarili mo, naipako na ako sa krus. Pero patuloy pa rin namubuhay sa kasalanan. Hindi na masabi, no? Joke lang yan, siyempre. Ang sabi doon, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi tayo maalipin pa ng kasalanan, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Sabi ni Paul, laya na ako sa nakaraan ko. I've been set free. Pinalaya na ako ni Kristo. I am free from my past. Jesus set me free. I am no longer slave. I am now a child of God. At dahil pinalaya ka na, wala nang tanikala. Wala nang chain. Wala nang kadena. Di ba pag may kadena ka, hindi ka naman pwedeng tumakbo. Lalong hindi ka rin pwedeng maglakad. O kaya minsan pwede ka maglakad. Alam niyo yung kadena, that time, yung tinatawag nilang chain is yung may bilog. Tapos may mga kadena yan, nakakabit yan sa paa. Para makalakad ka man, lakad pagong. Hindi ka makakalakad ng maayos. At lalo namang hindi ka makakatakbo. Dahil dyan, makakapaglakbay ka na ng buhay mo ng maayos kasi wala na yung kadena. Ang problema ngayon, naaabuso naman. Yes! Christian na ako! No? Panlangit na ako. Kaya kahit anong gawin ko, okay na. Kapatid, pag yan ang iyong naging pamantayan sa buhay, evaluate yourself, check your salvation. Ako na nagsasabi sa'yo, tiyakin mong ligtas ka. Kasi baka hindi. Pastor, di niya judge mo ako. Hindi. Nagkataon, nandito ako being a pastor, nagpipreach ako ng Word of God. So, you may evaluate yourself and myself. Hindi porket si pastor nagsasabi ng gano'n, judgmental na. Kasi si pastor ngayon nandito nagtuturo siya. Ang sinasabi kong judgmental, pagbaba ko, inuhusgahan kita. No. But when I am in the pulpit, I preach the word of God, I preach the truth. Kasi kapatid, kung nag-uutuan lang tayo dito, kung uutuin ko lang kayo, lagi ko kayong sasang-ayunan sa inyong gusto, ang laki ng pananagutan ko sa Diyos. Why? Kasi sabi ng Bible, alam mong tama, hindi mo ginagawa, sin. Kasalanan. Kaya po, wag po kayo magdadamdam pag ang pastor niya sometimes kinokorek kayo. Pag kahit kailan hindi kayo kinorek ng pastor, mali na ginagawa nyo, kapatid, hindi totoong mahal ka ng pastor na yan. Agree? Kapatid, marami po akong natutunan habang binabasa ko po ang talatang yan. Una, mahirap yung bumabalik-balik ka pa din sa mga nakaaraan mo na hindi na dapat balikan.
Hindi ka nakaka-moving forward eh. At minsan daya. Nandadaya si Lord. Si Satan. You know why? Sabi niya, don't worry, Pastor, I am moving forward. Okay, you are moving forward, pero minsan, I'm moving forward one step at a time. Pero nangyayari, yes, you move forward one step, but most of the time, you go backward 2 times. And then you move again, another step. And then you move again, another backward, 2 steps backward. Palayo ka ng palayo. Akala mo lang umuusog ka, pero ang totoo, lumalayo ka ng lumalayo. Nakuha ba natin, kapatid? Nangyayari yan kapag patuloy mong binabalik-balikan yung nakaraan mo. Pag pinatawad ka na ng Diyos, pinatawad ka na. Pero kapatid, ito ang tunay na pagsisisi, hindi lang, take note, hindi lang sa pag-iyak. Kasama yon. Most of the time, umiiyak dahil tayo ay nagsisisi. We regrets. We ask for forgiveness. Pero madalas, hindi lang yan ang batayan. Kasi napakarami ng luha ang iniluha natin sa Diyos, pero nagbago ba talaga tayo? Ang tunay na pagsisisi ay yung pagbabagong buhay. Kahit maubos pa yung luha ko, hindi naman nakita yung pagbabago ko, emosyon lang yun. Kaya minsan, ang prayer ko, minsan nahiya na ako kay Lord eh. Lord, iyak ako ng iyak sa'yo, hindi na ako iiyak. Patutunayan ko na lang na yung pagsisisi ko, patutunayan ko sa pamamagitan ng gawa. Pwede mas maganda yan. Pero umiyak pa rin ako. Pangalawa, yung pangit na nakaraan mo, dapat talaga sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, makalaya na tayo. Dapat wala kang daladalang hindi maganda sa iyong paglalakbay. Common sense naman eh. Kaya mo bang tumakbo ng maayos kapag may daladala ka? Nakakita na kayo ng runner na tumatakbo, may rep? Kita, mayroon kayo. Wala naman laman, pastor, rep lang. Pero parang kaanuhan yun, no? Foolishness. Diba? Yung mga runner, halos maghubad na yan. Ang ninipis ng damit niyan. Pati sapatos, ang gaang-gaang. Parang pag tumakbo sila, para silang lumulutang eh. Bakit? Kasi yun ang goal nila makatakbo ng maayos. Pero kung ang bigat-bigat, may knapsack silang dala. Tapos yung knapsack may mga prutas, may mineral water, tapos katakbo ka, makikipag-compete ka. Walang ganun. Pero maraming ganung Kristiyano. Wala nga lang dito sa loob. Kaya hindi makatakbo-tagpo ang daming daladalahin sa buhay. Madalas yun ang nagiging hadlang. May daladalang hindi maganda, hindi makakawala sa pagkakaalipin. At dahil doon, marami ka pa sanang magagawang mabuti sa buhay. Pero nagagawa mo, hindi tama. And at the end of your life, sabi mo sa buhay mo, what a mess. A life full of regrets. Kapatid, huwag ka maging alipin ng mga pangit na nakaraan. Do not be slave of your past. Pangatlo, dapat tama yung motibo mo. Right motive. Check your heart. Pag ang lahat ng ginagawa mo dahil sa paghihiganti, pag ang lahat ng ginagawa mo dahil may gusto kang patunayan sa iba, kapatid, I'll tell you, hindi ka magtatagumpay. Alipin ka pa rin ng taong yun. Pag laging siya yung nasa isip mo dahil gusto mong umasenso sa buhay, gusto mong umangat sa buhay, gusto mong ganito, maging matagumpay ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo, tapos siya yung lagi mong iniisip, gusto mo siyang pantayan o higitan, I'll tell you, hindi ka pa rin laya. Alipin ka ng taong yun. If everything you do is for revenge, when everything you do is because you want to prove something to others, then you are a slave of that person. Kasi ang lahat ng ginagawa mo ay para sa kanya. Para may patunayan ka sa kanya. Di alipin ka niya. Klaro? Pero pag ang ginagawa mo ay nakapokus kay Lord, wala kang daladala. Bukod sa magiging magaang ang biyahe mo sa buhay, magagawa mo pa ng tama ang pinapalakbay sa iyo ng Panginoon. At masasabi mo sa buhay mo, living a life with no regrets. Alam niyo kung bakit ang tao sa kabila ng tagumpay, walang satisfaction?
Alam nyo, bakit? Ang dami-dami niya ng mga tagumpay sa buhay pero walang contentment. Alam nyo kung bakit? May iba kasi siyang hangarin. Sabi ni Solomon, pinakamatalinong tao na nabuhay sa balat ng mundo. Ecclesiastes, Mangangaral, chapter 4, verse 4. Ano sabi niya? Matalino to ha? Pinakamatalino. Nakita ko rin ang tao'y nagpapakapagod, take note, nagpapakapagod, upang mahigitan ang kanyang kapwa. Ngunit ito man ay walang kabuluhan tulad lang ng paghahabol sa hangin. Nagpapakapagod para saan? Para sa kapwa. Mag-overseas ako, magtatrabaho ako abroad. Bakit? Para makabili tayo ng bahay mas malaki sa kapitbahay natin. Han, bumili ka ng TV. Ilang inches? 75 inches. Bakit? Meron pa tayong 50 inch siya. Eh kasi yung kapitbahay natin, 65 na eh. Kailangan 75 naman sa atin. So magpapakapagod ka ngayon. Magpapakadalubhasa ka kasi gusto mong higitan ang kapwa. Sabi ng pinakamatalinong tao yan. Totoo naman yan eh. And everything you do, what is your motives? Pag ginawa mo yon, sabi doon, para ka lang naghahabol sa hangin. Kaya mong habulin ang hangin? Englishin natin. Sabi ni Solomon, then I thought, why do people work so hard? I saw people try to succeed and be better than other people. Why? They do this because they are jealous. They do not want other people to have more than they have. Ayaw masapawan. This is senseless. It is like trying to catch the wind. Kaya nga kapatid, in any aspect of life, search your heart. Estudyante ka, bakit gusto mo maging first honor? May competition? Gusto ko maging first honor kasi para siya maging second honor. Ganon? Ang motivation mo ba dahil gusto you want to compete? Bakit mo gustong yumaman? Gusto kong yumaman para patunayan ko sa mga nag-aalipusta sa akin na mali sila. Again, alipin ka ng taong yun. Hindi ba maganda? Gusto kong yumaman para maging masaya ako sa buhay. Para makapagbigay ako ng kaluwalhatian sa Diyos. Gusto ko maging first honor sa klase para maluwalhati ko ang Diyos. Gusto kong ma-promote. Gusto kong tumaas ang sahod ko, hindi para mahigitan siya, kundi para damihin ko at mapatunayan talagang, Lord, you are really a great God, a faithful God, and a loving God. Di ba ang gaang ng buhay kapag ganun yung pamantayan mo? Gusto mong lumago ang church, hindi dahil gusto mong higatan yung mga katabing church. Gusto mong lumago ang ministry mo, hindi para patunayan na, kita mo? Yung ministry nila, wala yan eh. Dito sa atin, galing ni Lord, di ba? Dinamay mo pa si Lord. Walang competition. At pag walang competition, ang sarap-sarap ng buhay. Totoo. Ang sarap-sarap. Being a pastor, naniniwala ako na may kanya-kanyang tawag eh. Ang pastor may tawag sa maramihan. Meron ding pastor ang tawag sa medyo marami. Meron ding pastor ang tawag sa maliit. At merong pastor ang tawag sa bundok. Ibig mo sabihin, yung mga pastor na tinawag sa bundok at tinawag sa city, mas naging matagumpay sila dahil nasa city sila. Of course not. May kanya-kanyang function. At pag yun, ang naisa puso ng bawat pastor, wala nang away-away na pastor. Kaya minsan, nakokorek talaga yung mga pastor. Usapan ng pastor, ilan ang member mo? Ba't mo tinatanong? Diba? O ilan ang magkano offering nyo? Ba't mo tinatanong? Diba? You want to compare? What is the reason behind that? Maging leader, ganun din. Kaya tayo mga kapatid, members of the LCC, huwag niyong hamakin. Ilan lang yan? Hindi yan, 20 lang sila. Makapagsalita naman tayo, akala mo naman, daan na tayo.
At kahit maging 1,000 pa tayo, wala tayong karapatang mag-judge sa 10 o 5. Kasi wala sa dami. Nasa puso. At naniniwala naman ako, pag naging tama ang relasyon mo sa Diyos, naging tama ang takbo ng church, kahit hindi mo hilingin, kusang dadami yan. Dadami na malago. Hindi dadami na parang wala. Madaling magpadami ng church, kapatid. Sabi ko nga sa inyo, na ikukwento ko eh. Sambang gabi lang, hanggang doon yung mga tao eh. O tanong, nasa na sila? Ang dami nating napakain ng lugaw. Di ba? Ang dami, dinumog dito. O nasan sila? Paramihan lang, madali tayo magpadami. Gusto nyo, one time eh. Isa lang sa inyo, magdala ng isa lang eh. Siksikan tayo rito. Pero hindi yun eh. Andito yun sa puso. Pag nagdala ka, responsibilidad mo na silang alagaan. Parang anak yan. Pag nanganak ka, nagkaroon ka ng anak, hindi mo lang iluluwal na bahala ka na sa buhay mo. Ayan ang dede, magtimpla ka. Aalagaan mo na yan eh. Ganon din sa buhay mananampalataya. Once na nag-alaga ka, aalagaan mo yan. Amen? But ang point lang ni Solomon, they don't want other people to have more than they have. Kaya sila nagpapakapagod. Jealousy. Jealous kasi. Insecure. Pero pag hindi ka insecure, kahit anong meron ka, yes, mag-i-aim ka. Pero hindi yung, may kotse nga, second hand naman. Pero tanungin mo siya, ikaw meron? Wala. O di bali na kahit wala, ayoko namang ganyang kotse. Pero ang totoo, bitter yun. May cellphone nga. O ano ngayon kung iPhone 15, utang naman. Bakit? Hinihingi ba yung opinion mo? Kapatid, pag hindi hinihingi ang opinion mo, wag ka magko-comment. Kasi minsan yung comment, bitter yun. Ganda-ganda. Hindi maganda yun. Maganda na siya, ayaw mo pang purihin, insecure yun. Ang galing-galing niya ng magturo, ayaw mong purihin. Hindi naman magaling magturo, inantok nga ako eh. Ikaw ba? Insecure yun. Yun yung sinasabi ni Paul, ni Solomon. Ano ka ba, kapatid? Wala kang dapat patunayan. You don't have anything to prove. Hindi mo kailangan magpa-impress. Meaning you don't have to impress others. Si Lord ang tanging dahilan sa lahat ng iyong ginagawa at gagawin pa. Meaning, the Lord is the reason for everything you do. Amen ba? O, sinong nakakaalam ng life verse ko? Ano nga life verse ko? Kaya love na love kayo ni Pastor. Binging-bingi na nga ako rito. Akala ko napapanaginipan nyo na yung life verse ko, hindi nyo pa pala alam. Colossians 3:23, King James Version. And whatsoever you do it heartily unto the Lord and not unto men. Whatever you do it heartily. Not to people, but to God. You know why? Kasi pagka ginawa mo, kapatid, para kay Lord, hindi tayo magsusumbatan dito. Kasi ginawa mo kay Lord. At pag ginawa mo kay Lord, kahit hindi ka pa mapansin ng iba, I'll tell you, wala kang bitter na mararamdaman. Ano ngayon, hindi ako napansin? Napansin naman ako ni Lord. At salamat, pag si Lord ang nakapansin, grabe. Kesa sa tao. Ang hanap mo dapat, hindi yung applause ng tao. Masarap yon. Okay, fine. Pag nangyayari yon, thank you, Lord. Pero hindi yun dapat ang number 1 mo. Kaya nare-recognize ka o hindi, gumagawa ka para sa Panginoon. Pero lahat ng ginagawa mo dito dapat, ginagawa mo para kay Lord. Amen? Para magaang ang buhay.
Diba? Kasi ang tao kakalimutan ka. Totoo yan. No? Huwag mong pangahawakan yung pangako ng tao. Panghawakan mo, pangako ni Lord. That's why kaming mga pastor, ang train namin, ang loyalty namin wala sa inyo. Na kay Lord. Kunin, di ba mayroong kanta, kunin nyo na ang lahat sa akin. Di ba? Wag lang si Coco Martin. Di ba? Kunin nyo na lahat. Sa inyo na yan. Calling pa rin ako. Hindi kayo. Calling ko pa rin kay God. At dapat ganun kayo rin. Hindi ako napansin ni Pastor. Okay, bayaan nyo si Pastor. May pagkukulang talaga yan. Pero ang maganda, kapag naglilingkod ka kay Lord, kaya napansin ka ng kapatiran o hindi, na-recognize ka, kapatid, pag si Lord ang nag-award at nag-reward sa'yo, I'll tell you, kakaiba si Lord matuwa. No? Naniniwala kayo, kakaiba si Lord matuwa. Bakit ko po sinasabi ito? Kasi si Pablo, nilimot niya na yung nakaraan niya. At pagkatapos, sinabi niya yung verse 13, Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do. What is that? Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. When you say straining, to stretch, to pull, to go hard. Tingnan niyo sa ibang version. Sa Legacy Standard Bible version. Sabi ni Paul, Brothers, I do not consider myself as having laid hold of it. Yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Kung ano yung nasa unahan, ano yung future, yun ang tinitingnan ni Paul. Andiyan pa kayo? Yung mga natutulog, huwag yung gisingin. Why? Kasi naniniwala tayo, hindi nakakatulog ng maayos yan sa bahay. At ang tulog ay gamot. Maraming nagkakasakit because lack of sleep. Hindi, totoo. Totoo. Maraming mga sakit ngayon dahil sa puyat. Kulang sa tulog. Kaya welcome to the Church of LCC. Here you can sleep. Okay? Letter B. Not only forgetting his past, but lastly, focus on the future. Nakatuon, nakatingin, umaasa sa kinabukasan. Pagkatapos ni Paul nilimot ang nakaraan, ibig sabihin ng nilimot hindi kasi siya yung mahalaga. Hindi na yun mahalaga sa kanya. That's why, nilimot niya yun, hindi yun makakatulong sa kanya. Pagkatapos nito, nakatuon na ngayon ang paningin ni Pablo doon sa future. Sa bukas. Kaya sa buhay ni Pablo, kahit anong klaseng paghihirap pa ang naranasan niya, hindi siya sumuko, hindi siya nag-iba ng ruta, sa halip, nag-concentrate siya kung ano yung pinagawa at pinapagawa sa kanya ni Lord. Hindi siya kasi nakatingin sa likod Doon siya sa harap nakatingin. Bakit? Kasi malinaw na malinaw sa kanya na may tunay siyang pag-asa. Na sa lahat ng ito, sa kanyang journey sa buhay, sobrang hirap man, pero nagpapatuloy siya. Bakit? Kasi napakalaki ng kanyang goal at focus siya kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa kanya. Para bigyan ko po kayo ng idea kung anong klaseng buhay meron si Pablo. 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 11. Ang sabi po doon, Kabi-kabilaan ang paghihirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay, nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Sabi doon sa English, we have troubles all around us, but we are not defeated. We often don't know what to do, but we do not give up. Ano pa? Verse 9, inuusig kami. Kayo ba inuusig? May umuusig ba sa inyo ngayon? We are in the free country. Thank God, we worship God. Na walang nagbabawal.
Wala nga nagbabawal eh. Yung iba, tamad pang umaten. Pero syempre, hindi kayo yun. Nandito nga kayo eh. Di ba, no? Yun ang totoo. Totoo yun. Wala yun dito. Kasi nandito kayo. Pero alam nyo, sa ibang bansa, the more na pinipigilan mag-worship, the more na nagiging eager sila. Kahit ikakapahamak pa nila, di ba, sa Middle East, talagang aatin yan, kahit underground. Sabi ko nga, ano kaya ipagbawal sa Pilipinas yung magsimba? Ilang kaya ang sisimba? Ikaw na lang, Pastor. Sabi naman ni Lord, God is everywhere. Di ba, no? Pero sabi ni Lord, sabi ni Paul, napapatumba, inuusig kami, ngunit hindi pinapabayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Ang sabi po doon, we are persecuted, but God does not leave us. We are hurt sometimes, but we are not destroyed. Normal na nananakdown ang isang boksingero. Pero hindi porkit na-knockdown yan, talo na siya kasi merong pang count yan eh. 1 to 10. Pagka na-knockout na, yun, ibang usapan na yun. Pero tayong mga Kristiyano, most of the time, knockdown tayo eh, sa kaaway. Pero ang maganda, merong nagbibilang sa atin at tumutulong na muling bumangon. Kaya mo yan, tutulungan kita, anak. Knockdown ka nga, pero hindi ka knockout. So tumayo ka dyan. At bumangon ka at lumaban uli, pero this time, kasama ako. Amen? Verse 10, lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. So we constantly experience the death of Jesus in our own bodies, but this is so that the life of Jesus can be also be seen in our bodies. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan. Grabe, no? Sa pangangaral nila, sa paglilingkod ni Pablo, laging nasa bingit ng kamatayan ng kanyang buhay, alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. We are alive, but for Jesus we are always in danger of death, so that the life of Jesus can be seen in our bodies that die. Listen, simplihan natin usapan, ha? Kasi alam ko malapit na kayo matulog eh. Huwag niyong kayahin yung mga puyat. Hindi naman kayo puyat, huwag kayo matulog, ha? Estudyante ka, pag nakatingin ka sa future, you are focused. Kahit anong hirap, susuungin mo. Bakit? Focus ka eh. Tama? Malinaw ang goal mo eh. Pag empleyado ka, pag nakatingin ka sa future, hindi ka nititingin sa boss mo na masungit, sa mga kapwa mo empleyado na hindi mo makasundo. Hindi ka titingin doon kasi ang focus mo, malinaw ang goal mo. Employer, businessman ka, pagka nakapokus ka sa future, may ups and down ng business eh. Tama? May lugi. Sino sa inyong nag-business hindi nalugi? Sana all. Lahat ng mga business nakaranas ng pagkalugi. Pero kahit nalugi ka dahil focus ka, magpapatuloy ka eh. Magulang ka, kahit minsan tinitingnan mo, failure ka sa anak mo, hindi pa rin eh. Tutuloy ka pa rin eh. Bakit? Nakapokus ka sa pagiging magulang mo eh. Amen? So, sabi ni Paul, Philippians 3:14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ. Kapatid, what kind of influence does the Lord have on you? And you can say from your heart, a life with no regrets. Ano ba yung mahadlang sa iyo? Bakit hanggang ngayon ang dami mo pa ring regrets sa buhay? Kapatid, sabi ko nga, tama na, wag na nating balikan yung mga umaalipin sa atin. Tama na yun. May pagkakamali ka in the past, wag ka nang maging alipin noon, pinatawad ka na ni Lord eh. Go on. Nakatuon si Paul sa future. Paul is looking on the future, moving forward. Kasi malinaw eh. Malinaw kay Paul na ang magbibigay ng reward hindi tao, si Lord. A lot of people, when he was in the middle of his life, sitting alone in his chair, in a rocking chair, he pondered and asked a question, was my life worth living? Is it really a life with no regrets? Di ba?
Darating ang panahon, sana nga dumating ang panahon, abutin natin ang edad na yon, na kung saan sa sobrang tanda natin, yung sinasabing dapit hapon ng buhay natin, nakaupo na lang tayo sa upuan, na humba-humba. No? Rocking chair, at nagninilay-nilay. Naging worth ba talaga ang buhay ko? Anong lagi niyo sa akin naririnig? Maraming tao nagsisisi hindi sa mga nagawa nila. Maraming tao nagsisisi sa mga hindi nila nagawa sa buhay. Always full of regrets. Kapatid, listen, as I close. Listen. Yung mga natutulog, gising na, closing na. Yang araw-araw na ginagawa mo sa buhay, sigurado ka ba yan? O sigurado ka ba na yan ang babaunin at ihaharap mo sa Panginoon? Yan ba ang gusto mong iharap sa Diyos? Yung araw-araw na ginagawa mo, yan ba talaga ang sigurado mong gustong baunin pagharap mo sa Diyos? Are you sure that the way you're living your life now will be something you want to bring before the Lord? Pag-isipan mo. Think of this. Do you believe the way you're living will be something you'd be proud of when you stand before the Lord? Really? Anong ginagawa mo araw-araw? Remember, Hebrews 9:27, it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Yes, dapat lang mag-invest ka sa lupa. Tama yon. It is okay to invest here on earth, but what about your investment when you face your Creator, your Maker, the one who really owns your life? Kamusta naman ang pag-iingpok mo sa kingdom of God, kapatid? Kamusta? Alam niyo po, pag malinaw na malinaw ka, like ni Paul, araw-araw, estudyante ka man, nanay ka man, magulang, empleyado, employer, kapitbahay, asawa, kaibigan, pag malinaw sa'yo, yung katulad ng kay Paul, sa lahat ng ginagawa mo at gagawin mo pa, magiging malinaw yung goal mo eh. Papunta ka sa finish line ng buhay mo, nandoon si Jesus, nag-iintay at sasabihin sa'yo, enter into the joy. You are faithful servant. Ang sarap nun. Kapatid, thank you. Tuwing birthday ko, tuwing may pastor's appreciation, at paminsan-minsan nakakaringgang ko kayo, Pastor, salamat sa buhay mo, naging ganito ka, ganyan-ganyan. Salamat po, I really appreciate. Pero ang pinaka-aasam ko talaga, na hindi ko kayang dayain sa buhay ko, pag narinig ko yan kay Lord. Kasi si Lord, hindi ko pwedeng dayain. Pwede ko kayong dayain, pero si Lord, hindi. Kasi kita niya ang puso ko. Same to you. Huwag mo lang nasain yung sasabihing maganda sa iyo ng iba. Nasain mo na sa pagharap mo sa Diyos, masabi niyang, anak, halika, ikaw ay naging matapat sa akin. Kapatid, pagbabalik natin sa Panginoon, masasabi mo kaya sa Kanya, Lord, I have lived a life with no regrets. Can you say it? When you face your Creator, someday, or sooner, or later, Lord, I have lived a life with no regrets. Can you say it from your heart? Sa lahat ng ito, lagi kong paalala, lagi walang kwentang mensahe pag hindi mo naman na-apply sa personal mong buhay. It is useless if you don't apply it in your personal life. Shall we pray? Aming Diyos, aming Ama, thank you. Ang dami-dami nasabi. Hindi ko po alam kung natandaan naming lahat. Pero isa lang ang alam ko. Kung talagang nangusap po kayo sa amin, meron po kaming baon-baon ngayong umagang ito. Panginoon, tulad ni Pablo, isa lang po buhay namin, hindi dalawa, lalong hindi tatlo. Isa lang, isang buhay na kung saan pwede naming ipagamit sa iyo. Buhay na masasabi namin, Lord, pagdating ng panahon na haharap po kami sa iyo. Mula sa aming puso, masasabi namin, a life
with no regrets. Kapatid, patuloy tayong kausapin ng Panginoon at patuloy na magnilay-nilay kung ano pa ang gustong sabihin sa atin mula sa Kanyang Espiritu habang pinapakinggan po natin